Pagkauwi ng batang babae mula sa paaralan, masaya niyang ibinalita sa kanyang ina ang isang magandang balita. Ngumiti siya ng buong sigla, dala ang kasiyahang dulot ng araw na iyon. Ngunit sa mismong araw ng kanyang kaarawan, habang sinisindihan niya ang kandila at tumingin sa kanyang ina, bigla siyang natigilan. Napansin ng ina ang pagbabago sa ekspresyon ng anak at agad na nag-alala. May kung anong bumagabag sa bata, at sa kabila ng kanyang pagtatangkang magsalita, tila nabuhol ang kanyang dila. Sa sandaling yun, unti-unting lumabo ang liwanag ng kandila sa kanyang paningin, at isang katotohanang hindi niya inaasahan ang bumalot sa kanyang isipan. Mula pagkabata, mayroon siyang kakayahang makita ang mga kaluluwa ng mga yumao. Sa kanyang pagkagulat, napagtanto niyang ang kanyang ina ay hindi na isang buhay na tao, kundi isang kaluluwang bumisita sa kanya. Ilang araw pa lamang ang nakakalipas mula nang masawi ito sa isang aksidente, at ngayon lamang niya napagtibay ang katotohanan iyon. Sa kabila ng matinding pagkalito, paulit-ulit niyang binalikan sa kanyang isipan ang posibilidad na hindi pa tapos ang lahat. Ngunit habang ang ina ay patuloy na lumuluha, naisip niyang panahon na upang tuluyang magpaalam. Sa kabila ng matinding pangarap na masaksihan ang paglaki ng anak, alam ng ina na hindi siya maaaring manatili pa. Pilit na pinigilan ng batang babae ang kanyang emosyon, ngunit hindi niya nagawang supalin ang kanyang damdamin. Kasabay ng paglisan ng kanyang ina, walang patid na damaloy ang kanyang mga luha, dala ang pangungulilang hindi kayang bigkasan ng mga salita. Habang lumalamig ang gabi, pinaalalahanan ng ina ang kanyang anak na magsuot ng scarf. Kasabay nito, nagbilin din siya na huwag nang titigan ang mga mata ng kaluluwa. Ngunit sa kabila ng paalala, nagpasalamat ang bata sa kanyang kakayahan, dahil sa pamamagitan nito, nagkaroon siya ng pagkakataong muling makita ang kanyang ina. Pabilis ang takbo ng oras. Nais ng ina na magpaalam sa kanyang anak sa huling pagkakataon. Sa kabila ng lungkot, sinubukan ng bata na maging matatag at hinimok ang ina na pumunta sa isang mabuting lugar. Dahan-daang tumango ang ina habang pinipigilan ang kanyang luha. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, bigla siyang naglaho. Hindi na napigilan ng bata ang kanyang damdamin at napahagulgol siya sa matinding sakit. Naiwan siyang mag-isa sa tahimik na silid, tanging litrato nilang mag-ina ang natira sa kanyang tabi. Ilang sandali lamang ang lumipas, isang tawag mula sa ospital ang kanyang natanggap. Matapos niyang pakalmeyan ng sarili, lumabas siya ng bahay at doon niya nakita ang isang mensahero mula sa impyerno. Naroon ito upang kunin ang kanyang buhay. Doon niya natuklasan ang isang katotohanang matagal nang nakatago, 8 taon na ang nakalilipas mula nang maaksidente ang kanyang ina. Sa panahong yun, pareho sana silang namatay. Ngunit isang goblin na nagngangalang Kimshin ang nakarinig sa panalangin ng ina. Bagamat ayaw niyang makialam sa buhay ng tao, lamambat ang kanyang puso nang matuklas ang may sanggol sa sinapupunan ng babae. Sa huli, iniligtas niya ang mag-ina. Nang dumating ang mga mensahero mula sa impyerno, naglaho na sila nang hindi mahanap. Sa gitna ng takot at pagkalito, may narinig na tinig ang batang babae. Isang matandang babae ang lumitaw at agad siyang hinayla sa likuran nito. Sa harap ng mensahero ng impyerno, mariin niyang itinatanong kung bakit wala sa listahan ang pangalan ng bata. Sa puntong yun, tila nagatubili ang mensahero at hindi makasagot ng diretso. Ilang sandali lang matapos nitong umalis, sinabi ng matandang babae sa bata na kailangan niyang linisin agad ang bahay upang hindi na siya muling matagpuan. Di nagtagal, habang naglalakad sa isang footbridge, nagbago ang anyo ng matandang babae. Sa oras na lumampas siya sa isang lalaki, bigla siyang naging isang napakagandang babae na nakasuot ng pulang kasuotan. Ang lalaking nadaanan niya naman ay biglang naging isang binata. Lumipas na pala ang 10 taon. Ang batang babae mula sa nakaraan ay isa ng estudyante sa high school. Isang araw, matapos ang klase, isang babaeng multo ang patuloy na sumusubok kunin ang kanyang atensyon. Hindi niya ito pinansin, kaya't biglang sumigaw ang multo at nagpakita ng nakakatakot na anyo. Sa sandaling yun, napagtanto ng multo na totoong nakikita siya ng dalaga. Ngunit bago pa siya makalapit, nanlumo ang kanyang mukha, napatingin sa harapan, at mabilis na tumakbo palayo. Habang naguguluhan sa nangyayari, napadaan sa tabi niya ang isang lalaki. Hindi niya alam na ito ang maalamat na goblin. At sa parehong pagkakataon, hindi rin batid ng goblin na ang dalagang nakasalubong niya ang hinahanap niyang goblin bride, ang babaeng matagal na niyang hinahanap sa loob ng mahigit 900 taon. Naitarak sa kanyang puso ang isang espada, ngunit hindi siya namatay. Sa halip, tinanggap niya ang isang sumpang walang kamatayan. Hindi ito isang biyaya, kundi isang parusa. Noong araw na yun, muli siyang nagwagi sa digmaan. Sa lahat ng dako, nagdiwang ang mga tao, binibigkas ang kanyang pangalan. Ngunit pagdating niya sa tarangkahan ng lungsod, tinawag siyang isang taksil ng general na nagbabantay. Kasabay nito, isang pangkat na mga mamamana ang itinutok ang kanilang mga palaso sa kanya. Isa-isang bumagsak sa kanyang likuran ang kanyang mga kapatid sa labanan. Sa loob ng 3 araw at 3 gabi, nakipaglaban sila alang-alang sa hari. Nagsakripisyo sila ng kanilang buhay at hinarap ang kamatayan ng walang takot. Ngunit sa huli, tinrato silang parang mga traidor.
Sa pagbukas ng tarangkahan, matapang niyang hinawakan ang kanyang espada at lumakad papalapit sa hari. Ngunit hinarang siya nito at sinabing dapat siyang mamatay bilang isang taksil. Kung hindi, papatayin ang kanyang buong pamilya. Sa katotohanan, minamahal at iginagalang siya ng mga tao ng higit pa kaysa sa hari. Dahil dito, at sa mga kasinungalingang ikinakalat ng mga naiinggit, nagugat ang matinding selos ng hari. Alam ng kanyang kapatid na babae, isang prinsesang Uber, na wala na silang ligtas na daan. Ngunit sa halip na humingi ng awa, buong tapang niyang sinabi na kung ito na ang kanilang kapalaran, huwag nang umatras. Hawak pa rin ang espada, nagpatuloy siya sa kanyang paglakad. Ngunit bago siya makalapit, bumagsak ang kanyang kapatid matapos tamaan ng palaso. Sa sandaling yon, dumating ang kanyang tapat na tenyente. Sa kanyang huling hininga, iniutos niya sa tenyente na tapusin ang kanyang buhay. Ayaw niyang mamatay sa kamay ng isang taksil. Lumuhad ang tenyente sa harapan niya, hindi mapigilan ang luha. Ngunit sa huli, isang espada ang tumarak sa kanyang puso. Natupad ang balangkas ng mga traidor. Agad nilang iniutos na itapon ang kanyang bangkay sa isang liblib na lugar. Pinagbawalan ng sinuman na ilibing siya. Sa paglipas ng maraming taon, nanatili roon ang kanyang espada, unti-unting kinakalawang. Hanggang sa isang araw, dumating ang kanyang pamilya upang mag-alay ng dasal. Biglang isang paru-paro ang lumapag sa lumang espada. Sa isang iglap, nagsimulang manginig ang espada. Dumagundong ang kalangitan at isang tinig mula sa Diyos ang pumailanlang. Ang kaluluwa ng bayan na kanyang iniligtas ang naging dahilan ng kanyang pagiging immortal. Ngunit bilang kaparusahan sa dami ng kanyang napatay sa digmaan, itinakda ang isang mas mabigat na sumpa, makikita niyang mamatay ang bawat mahal niya sa buhay, ngunit hindi niya kailanman makakalimutan ang sinuman sa kanila. Tanging ang Goblin Bride ang may kakayahang bunutin ang espada mula sa kanyang katawan. Kapag nangyari yun, makakamit niya ang tunay na kapayapaan, ngunit kasabay nito, tuluyan siyang maglalaho sa mundo. Sa paglipas ng mahigit 900 taon, dumating muli siya sa daigdig. Ngunit sa labas ng kanyang bintana, isang pangkat ng mga ligaw na kaluluwa ang nagmamasid sa kanya. Paulit-ulit nilang binubulong ang parehong salita, Goblin Bride. Sa isang kisap mata, 18 taon ang lumipas. Ang sanggol noon ay isa ng dalagang namumukod tangi sa kanyang kagandahan. Maagang pumanaw ang kanyang mga magulang, kaya't lumaki siyang inaalagaan ng kanyang tiyahin. Ngunit hindi tulad ng inaasahan, naging mapait ang kanyang buhay. Araw-araw niyang tiniis ang pangmamaliit at paghamak ng buong pamilya ng tiyahin, hindi pa batid na malapit nang dumating ang pinakamalaking pagbabago sa kanyang kapalaran. Noong araw na yon, malakas ang pagbuhos ng ulan. Tahimik niyang pinagmasdan ng 2 payong na nakasandal sa pader. Sa sandaling yon, umalingaw-ngaw ang tinig ng kanyang tiyuhin. Binalaan siya nito na kung kukunin niya ang isa sa mga payong, tiyak na mamamatay siya. Ngunit bago pa niya maproseso ang narinig, isang mangkok ng kanin ang biglang ibinato sa kanyang ulo ng tiyahin. Pinilit niyang tiisin ang sakit, hindi nagsalita ni isang salita. At tulad ng dati, walang sino man sa pamilya ang umakto na parang may nangyari. Lumabas na bago pumanaw ang ina ni Yuntak, iniwanan niya ito ng isang insurance policy. Ngunit nang suriin ng tiyahin ang pera, natuklasan niyang wala na ito. Inakala niyang si Yuntak ang kumuha ng pera kaya't mas lalong lumala ang pagtrato niya rito. Pinipigil ni Yuntak ang kanyang luha habang tahimik na lumabas ng bahay sa gitna ng malakas na ulan. Kaarawan ni Yuntak, hawak niya ang kanyang birthday cake at mag-isang naupo sa dalampasigan. Sinindihan niya ang kandila at taimtim na nanalangin. Nais niyang makahanap ng trabaho upang hindi na siya humingi ng pera sa tiyahin. Nais niya ring magkaroon ng kasintahan. Narinig ni Goblin Kim Shin ang kanyang panalangin. Wala siyang balak na makialam. Ngunit nang hipa ni Yuntak ang kandila, muling naglabas ng puting usok ang hawak niyang bulaklak. Noon siya biglang napatawag sa lugar na yun. Sa unang pagkakataon sa mahigit 900 taon, may nakatawag sa kanya. Mas ikinagulat pa niya na may kakayahan siyang makita ang hinaharap ng mga tao, ngunit hindi ito gumagana kay Yuntak. Sinabihan niya si Yuntak na maghanap ng trabaho sa isang tindahan ng manok upang ma-promote siya, saka siya biglang naglaho sa harapan nito. Nagulat si Yuntak at dali-daling sumigaw, tinatanong kung nasaan ang kanyang kasintahan. Kinabukasan, nagpunta siya sa tindahan ng manok upang maghanap ng trabaho ngunit walang matagpuan buong araw. Inisip niyang niloko lang siya ni Kim Shin. Sa oras na yon, biglang nagliyab ang tambak ng basura sa harapan niya. Dali-dali niyang binuhusan ito ng tubig at hinaipan ang apoy. Muli siyang pinuntahan ni Kim Shin. Akala ni Kim Shin na gumagawa lang siya ng gulo, kaya bigla ulit itong nawala. Sa loob ng simbahan, muling nagsindi ng kandila si Yuntak at saka ito hinaipan. Muling lumitaw si Kim Shin. Nang makita niyang si Yuntak na naman ang tumawag sa kanya, agad siyang tumalikod para umalis. Biglang may naisip na bagong paraan si Yuntak, hinaipan niya ang kandila sa kanyang cellphone, at nagkaroon ito ng parehong epekto. Sa tuwing tatangkay ni Kim Shin na umalis, hinahatak siya pabalik ni Yuntak. Biglang tumigil si Kim Shin at napansin niyang hindi apektado ng kanyang apoy ang dalaga. Tinanong siya ni Yuntak kung isa siyang duwende. Muling nagtanong si Kim Shin kung ano siya.
Sinabi ni Yuntak na simula pagkabata ay nakakakita na siya ng mga multo. Sinabi ng mga multo na siya ay isang goblin bride. Ipinakita rin niya ang simbolo sa kanyang leeg. Hinamon siya ni Kim Shin na patunayan ito sa pamamagitan ng pagsasabi kung ano ang nakikita niya sa kanya. Sinabi ni Yuntak na siya ay matangkad, may edad na 30 taong gulang. Ang tanging bagay na hindi niya binanggit ay ang espada na nakabaon sa kanyang dibdib. Hindi na nagdalawang isip si Kim Shin at agad na umalis. Binuksan niya ang isang pinto at sa isang iglap, napunta siya sa Canada. Ngunit sa sumunod na sandali, biglang sumunod si Yuntak sa kanya, na labis niyang ikinagulat. Tinanong siya ni Kim Shin kung paano siya nakasunod. Napagtanto ni Yuntak na nasa Canada siya at biglang sinabi kay Kim Shin na dahil sa kanyang pambihirang mahika, pakakasalan niya ito. Labis na nagulat si Kim Shin sa kanyang sinabi. Samantala, isang babae na nakasuot ng pula ang nagbigay kay Yuntak ng isang supot ng spinach. Binili nitong kailangang kainin niya ito kasama ang kanyang pamilya. Pagkauwi ni Yuntak, agad siyang inutusan ng tiyahin na magluto ng kanin. Nilaga niya ang spinach at inilagay ito sa kimbap. Dumating ang nakatatandang pinsan dala ang isang libro, isang alaala mula sa Canada na dinala ni Yuntak. Inisip ng tiyahin na balak tumakas ni Yuntak gamit ang pera ng insurance kaya't patuloy niya itong pinagalitan. Pumasok sa kusina ang tsismosang pinsan at nagtangkang kumuha ng isang pirasong kimbap, ngunit aksidenteng nasugatan ang kanyang kamay. Ang lalaking pinsan naman ay kumain ng isa at nalunod sa pagkakasubo. Sa wakas, huminto ang tiyahin sa pagmamalupit kay Yuntak. Lingid sa kaalaman ni Yuntak, ang babaeng nakapula ay ang matandang babae na minsang nagligtas sa kanya mula sa sugo ng impyerno. Naupo siya mag-isa sa labas, kinakain ang sariling gawa niyang kimbap. Biglang nanambalik ang galit sa kanyang puso. Samantala, nakahiga si Kim Shin sa kama, hindi mapakali. Iniisip niya kung si Yuntak nga ba ang kanyang tunay na goblin bride. Ang imahe ni Yuntak ay paulit-ulit na samasagi sa kanyang isip. Sa sobrang tuwa, naalag niya ang kanyang mga paa. Bigla siyang bumangon, puno ng determinasyon na harapin si Yuntak upang tanungin ito ng harapan. Ngunit nang magkita sila, iba ang kanyang nasabi, pinagalitan niya ito dahil sa pagiging masyadong mapagkatiwalaan sa mga estranghero. Kahit gusto niyang makita si Yuntak, itinanggi niya ito at pati ang tanong na nais niyang itanong ay kanyang nakalimutan. Pagbalik ni Kim Shin sa bahay, natuklasan niyang naroon ang sugo. Napag-alaman niyang si Jokhwa ang pumayag na papahan nito ng kwarto. Matagal nang kasama ni Jokhwa si Kim Shin, at ang kanilang pamilya ay naglingkod sa mga goblins sa loob ng maraming henerasyon. Sinubukan ni Kim Shin na paalisan ang sugo, ngunit ipinakita nito ang kanyang kontrata sa pagrenta. Sa isang iglap, sinunog ni Kim Shin ang kontrata, ngunit matigas pa rin ang sugo at sinabing bukas siya lilipat. Kinabukasan, nagtipon sila para kumain, ngunit ginamit nila ang kanilang mahika upang inisin ang isa't isa. Samantala, sa wakas ay nakahanap na rin ng trabaho si Yuntak. Masaya niyang sinindihan ng isang posporo at saka hinay pa nito. Lumitaw si Kim Shin, ngunit sa kasamaang palad, naabala niya ito habang kumakain. Tahimik na isinubo ni Kim Shin ang isang piraso ng steak bago tumalikod at lumisan. Sa bahay, inihahanda na ng sugo ang kanyang sarili para matulog. Biglang binuksan ni Kim Shin ang pinto at nagtanong kung maganda ang kanyang suot. Paulit-ulit siyang ginambala ni Kim Shin hanggang sa hindi na siya makatulog. Kinaumagahan, nagising ang sugo at napansin ang mapanuksong tingin ni Kim Shin. Ngunit nang magbiro ito tungkol sa kanyang maruming salawal, agad na napikon si Kim Shin. Samantala, naghihintay si Kim Shin na muling ipatawag ni Yuntak. Sinindihan ni Yuntak ang isang posporo at hinay pa nito, ngunit sa kanyang paglingon, hindi si Kim Shin ang dumating kundi ang sugo. Tinangka nitong harangan ang kanyang daan. Biglang lumitaw si Kim Shin, kaya agad na tinakpan ni Yuntak ang kanyang mga mata dahil natatakot siyang may gawin itong masama. Hindi niya alam na hindi natatakot si Kim Shin sa sugo. Hinayla ni Kim Shin si Yuntak sa likuran niya. Nagbabala ang sugo na huwag makialam si Kim Shin, ngunit bago pa niya matapos ang sinabi, biglang kumidlat at kumulog, senyales na galit ang goblin. Nanginginig si Yuntak sa takot at hinayla si Kim Shin palayo. Ngunit hindi siya umalis at nagbanta na hindi niya hahayaang kunin ng sinuman ang kanyang goblin bride. Doon napagtanto ng sugo na si Yuntak pala ang matagal nang hinahanap ni Kim Shin. Agad niyang binago ang usapan, na kunwari sinusubok lang ang dalawa. Ngunit sa isip ni Kim Shin, kung hindi nakikita ni Yuntak ang espada sa kanyang dibdib, maaaring hindi siya ang kanyang tunay na goblin bride. Matapos ang isang malungkot na pamamaalam, nagpunta si Yuntak sa isang pangkat ng mga multo. Matapos magtanong-tanong, nalaman niyang ang taong nagligtas sa kanya at sa kanyang ina noon ay walang iba kundi ang goblin na si Kim Shin. Samantala, nakaupo sa upuan si Kim Shin nang biglang lumitaw ang usok sa paligid. Inakala niyang tinatawag siya ni Yuntak kaya masaya siyang bumangon, ngunit natuklasan niyang usok lamang ito ni Jokhwa. Hindi nagtagal, dumating ang nagpapautang sa bahay ng tiyahin ni Yuntak. Upang protektahan ang sarili, nabanggit ng tiyahin ang tungkol sa ipon ni Yuntak.
Pagkatapos ng klase, sa pilitan siyang isinakay ng nagpapautang sa sasakyan at bigla silang naglaho mula sa harap ng paaralan. Nang magdilim, hinalughog ng nagpapautang ang bag ni Yun-tak ngunit wala itong nahanap. Sa sandaling yon, binuksan ng driver ang kanyang lighter. Agad lumapit si Yun-tak, nagbabalak na hipan ng apoy upang matawag ang goblin, ngunit hinayla siya pabalik ng lalaki. Nanginginig sa takot, sinabi niyang wala sa kanya ang ipon. Nawala ng pasensya ang lalaki at papaluan na sana siya nang biglang lumiwanag ang marka sa kanyang leeg. Samantala, nasa loob ng bahay sina Kim Shin at ang sugo, nagtutunggali sa isa't isa. Biglang nahulog ang mga pinggan sa sahig. Napahinto si Kim Shin. Sa loob ng sasakyan, lalong naging bayolente ang nagpapautang. Pilit lumaban si Yun-tak, ngunit walang makakatulong sa kanya. Sa isang iglap, huminto ang sasakyan. Nagdilim ang lahat ng ilaw sa lansangan. Kasabay ng isang malakas na pagsabog, binalot ng kadiliman ang buong kalsada. Dahan-daang itinaas ni Yun-tak ang kanyang ulo. Mula sa malayo, may dalawang figure ang unti-unting lumilitaw. Habang palapit ito, napansin niyang walang iba kundi sina Kim Shin at ang sugo. Sa takot, sinubukan ng nagpapautang na paandarin ang sasakyan, ngunit isang bughaw na liwanag ang biglang bumalat dito. Sa isang iglap, nahati sa dalawa ang sasakyan. Pinulot ni Kim Shin ang scarf ni Yun-tak at binuksan ang pinto ng kotse. Maingat niyang ay nalalayan ito pababa at muling isinuot ang scarf sa kanya. Pagkatapos, lumakad siya papunta sa dalawang lalaking nagtangkang saktan si Yun-tak. Ang kalsadang ito ay mawawala sa mapa sa loob ng 2 araw. Sa loob ng panahong yun, ang dalawang lalaki ay maghahirap sa walang katapusang sakit, at pagkatapos ng 2 araw, matatagpuan sila ng pulisya. Buburahin ng sugo ang kanilang alaala. Kinabukasan, dinala ni Jokhwa ang mga dokumento ng pamilya ng tiyahin ni Yun-tak kay Kim Shin. Walang sino mang maaaring humipo sa Goblin Bride ng walang kapalit. Sa bahay ng tiyahin, binuksan ng babae ang drawer at nagulat nang makitang may 2 gintong bar sa loob. Masayang-masaya ang buong pamilya, hindi nila alam na ito ay isang parusa. Nang makuha nila ang mga gintong bara, agad silang nagagawan at nag-away. Habang minamasdan ito ni Kim Shin mula sa isang kainan, tila isang magandang palabas ang nagsisimula. Sa kabilang banda, pag-uwi ni Yun-tak mula sa trabaho, natuklasan niyang biglang umalis ang kanyang tiyahin at buong pamilya nito, iniwan siyang mag-isa nang walang kahit isang paalam. Naupo siya sa gilid ng kalsada, hawak ang nalalantang bulaklak ng buckwheat. Sa sandaling yun, wala siyang mapuntahan. Kinabukasan, natagpuan siya ni Sunny. Sa halip na magalit, binigyan pa siya nito ng maagang sahod. Habang iniihaw ang pusit, napuno ang kanyang isipan ng alaala ni Kim Shin na inililigtas siya. Nang magbalik ang kanyang diwa, sunog na ang pusit kaya agad niya itong hinaypan. Sa sandaling yun, naglabas ng puting usok ang katawan ni Kim Shin, at sa kagalakan, lumitaw ang ngiti sa kanyang mukha. Lumingon si Yun-tak at nakita niyang naroon na nga ang goblin. Nagtanong si Yun-tak kung ano ang nais nitong ipakita sa kanya. Tinanong ni Kim Shin kung may nakikita siya sa kanyang dibdib. Sinabi ni Yun-tak na may nakikita siya, ngunit hindi niya ito nilinaw. Nang makuha ang nais na impormasyon, agad siyang tumalikod at naglakad palayo. Agad na hinabol siya ni Kim Shin at inaya siyang kumain. Sa loob ng kainan, inihaw ni Kim Shin ang isang pirasong karne at agad itong kinain ni Yun-tak. Sa sandaling yon, muling tinanong ni Kim Shin kung may nakikita siya. Sa halip na sumagot, sinabi ni Yun-tak na ayaw niya sa paraan ng pagtatanong nito. Bumili siya ng isang malaking baso ng milk tea sa bar nang biglang marinig ang isang pamilyar na boses. Ito ay walang iba kundi ang sugo. Ngunit sa pagkakataong ito, wala siyang masamang hangarin, nais lamang niyang uminom kasama nila. Gayunpaman, muling tumanggi si Kim Shin na bayaran ang kanyang inumin, kaya napilitan itong umalis matapos magbitiw ng ilang salita. Habang papalayo, sinabi ni Yun-tak na gwapo ang sugo, dahilan upang biglang magselos si Kim Shin. Maingat niyang tinanong si Yun-tak kung ano ang tingin nito sa kanya. Sagot ni Yun-tak, mukha lamang siyang may edad. Nang marinig ito, agad niyang kinuha ang baso ng milk tea at hindi na ito pinayagang uminom pa. Samantala, nagtungo ang buong pamilya ng tiyahin ni Yun-tak sa isang tindahan ng ginto at pilak. Nang makita ng may-ari ang ginto, agad siyang nagdahilan at umalis upang ipagbigay alam sa pulisya. Ilang sandali lang, dumating ang mga pulis at agad silang dinampot. Ang gintong hawak nila ay hindi ordinaryong ginto, walang normal na tao ang maaaring magkaroon nito. Naguluhan ang tiyahin at sinabing pag-aari ito ng kanyang pamangkin. Tinanong ng pulis kung ano ang pangalan ng pamangkin niya, ngunit sa kabila ng kanilang pagsisikap, hindi nila ito maalala dahil barado na ito sa isip nila. Sa pag-aakalang nagdadahilan lamang sila, ikinulong ang buong pamilya. Samantala, sa loob ng isang supermarket, sinabi ni Kim Shin sa sugo na malapit na siyang umalis. Bago siya mawala, nais niyang mangako ito na hindi nito sasaktan si Yun-tak. Kahit na madalas silang magtunggali, nang marinig ng sugo ang kanyang mga salita, lumitaw sa kanyang mga mata ang pag-aatubili. Matapos ang huling argumento kay sugo, handa nang puntahan ni Kim Shin si Yun-tak upang magpaalam. Sa mga sandaling yon, nakaupo si Yun-tak sa tabi ng dalampasigan,
Pinagmamasdan ng malungkot na alon habang iniisip ang kanyang ina. Nais siyang aliwin ng goblin, ngunit hindi niya alam kung paano ipapahayag ang kanyang damdamin. Dapat mangyari ang lahat sa natural na paraan. Sa kabila ng kanyang lungkot, inihanda ni Yuntak ang isang regalo para kay Kim Shin, isang pulang dahon mula sa Canada. Matapos tanggapin ito, bigla siyang napahawak sa ulo ng dalaga at marahang hinaplos ito. Bagamat tila may pagkaeksaherado ang kilos na yun para kay Yuntak, ramdam niya ang init ng yakap sa simpleng galaw ng goblin. Para kay Kim Shin, ito ang pinakamagandang regalong natanggap niya. Sa kabila ng sandaling ito, sinabi ni Kim Shin na kailangan na niyang umalis. Biglang namula ang mga mata ni Yuntak. Pilit niyang pinigilan ang kanyang emosyon, ngunit tulad ng kanyang nararamdaman, patuloy na bumabagsak ang ulan sa kanyang payong, tulad ng mabigat na damdamin ni Kim Shin sa mga oras na yun. Nang handa na siyang umalis, biglang tumunog ang doorbell. Nang buksan niya ang pinto, naroon si Yuntak. Sinabi ng goblin na hindi siya dapat nakakakita ng kahit ano, ngunit iginiit ni Yuntak na may nakikita siya. Walang pag-aalinlangan, itinuro niya ang espada sa harap ng kanyang dibdib. Sa sandaling yun, hindi makapaniwala si Kim Shin sa kanyang nakikita. Alam na niya ngayon, si Yuntak nga ang kanyang goblin bride. Masaya siya dahil sa wakas ay maaari na siyang mapalaya. Ngunit hindi pa niya nauunawaan ang tunay na dahilan kung bakit nais niyang manatili ng mas matagal sa mundo. Hindi dahil gusto niyang mawala, kundi dahil mahal na niya si Yuntak. Samantala, isang babae ang nag-alok ng isang hairpan kay Sugo. Ngunit tumanggi ito, sinasabing hindi siya interesado. Kinuha ng babae ang isang salamin at itinapat ito sa sinag ng araw. Sa sandaling tumama ang liwanag dito, nagbago ang kulay ng kanyang paningin, lahat ay naglaho maliban sa isang kumikinang na singsing. Gusto niyang abutin ito, ngunit may nauna sa kanya. Nang makita niya ang mukha ng taong yun, biglang bumagsak ang kanyang luha nang hindi niya alam kung bakit. Ang babae ay nagpakilala bilang Sunny, ngunit sa hindi malamang dahilan, tinawag siya ng Sugo ng ibang pangalan, Kim Sun. Habang unti-unti nilang nakikilala ang isa't isa, biglang lumitaw ang isang matandang babae sa salamin. Kasabay nito, hawak ni Kim Shin ang isang lumang larawan. Sa kanyang isipan, bumalik ang alaala ng mahigit 700 taon na nakalipas, ang hindi niya nagawang protektahan ng kanyang kapatid na si Kim Sun. Dahan-daang napuno ng luha ang kanyang mga mata. Nang makauwi si Sugo, natagpuan niya ang numero ng telepono na iniwan ni Sunny. Napalalim siya sa pag-iisip, sino nga ba ang babaeng ito? Bakit ganito ang nararamdaman niya? Sa pagkakataong ito, pareho silang may bumabagabag na damdamin na hindi nila maipaliwanag. Sa mga sumunod na araw, patuloy na pumunta ang Sugo sa tulay upang maghintay araw-araw, ngunit hindi niya muling nakita si Sunny. Tinanong ni Dayaku kung ano ang itsura ni Sunny. Sumagot ang Sugo na habang naglalakad siya sa lansangan, nakita niya ang isang taong kamukha ni Sunny na nakatingin naman sa isa pang taong kahawig din ito. Sa kanyang paningin, tila naganyong si Sunny ang lahat. Parang itinakda ng tadhana ang muli nilang pagkikita sa tulay. Nang magkita sila, tinanong ni Sunny kung bakit hindi ito tumawag. Sinabi ng Sugo na tatawag na siya mula ngayon. Pumunta sila sa isang kafe, at habang nakayuko ang Sugo upang uminom ng kape, palihim nitong inikat ang paningin, halatang kinakabahan. Pinaalalahanan siya ni Sunny na ganoon na ang kanyang ayos sa loob ng isang oras. Sa huli, si Sunny na mismo ang nagpasimulang magsalita nang makita ang seryosong mukha ng Sugo. Napabuntong hininga si Sunny bago muling nagtanong, nakalimutan mo na ba ang pangalan ko? Bilang tugon, siya naman ang nagtanong kung ano ang pangalan nito. Nagulat ang Sugo, tila noon lang niya napagtanto na wala siyang pangalan. Kaya naman, nagkasama ang dalawang malulungkot na nilalang. Samantala, lungkot ang makikita sa mga mata ni Kim Shin. Ang kanyang isipan ay puno ng ngiti ni Antak. Hindi pala nagtagal mula nang muli siyang ipatawag nito. Lasing siya noon, walang pakialam. Tinanong siya ni Antak kung ano ang ginawa niya sa mahigit 700 taon. Sagot ni Kim Shin, palagi lang siyang naghihintay. Muling nagtanong si Antak kung ikinasal na ba siya. Sagot naman ni Kim Shin, ang una niyang asawa ay siya ring huling asawa. Hindi pa alam ni Antak noong mga sandaling yon na sa oras na bunutin niya ang espada sa dibdib ni Kim Shin, magiging alabok ito. Nagpatuloy sa pagtatanong si Antak, paano kung ayaw niyang maging nobya nito? Saglit na nag-isip si Kim Shin bago sumagot. Hindi maaaring bunutin ang espada. Tanging sa sandaling mabunot ito ay saka pa lamang siya magiging tunay na masaya. Naniwala si Antak sa sinabi ni Kim Shin, ngunit hindi niya lubos na nauunawaan ang tunay na kahulugan nito. Sa kabila ng kanyang mga salita, naglalaman ng matinding sakit at kawalang pag-asa ang puso ni Kim Shin. Hindi nagtagal, dinala ni Kim Shin si Antak sa Canada. Inanyayahan niya itong kumain ng paborito nitong beefsteak. Habang naglalakad sa lansangan, masayang nag-uusap ang dalawa. Naglaro sila sa tubig malapit sa fountain, habang ang araw ay nagniningning ng napakaganda. Umupo si Kim Shin sa isang upuan at pinanood ang dalagang nasa di kalayuan, na tila nagliliwanag. Unti-unting gumuhit ang ngiti sa kanyang labi. Biglang tumakbo ang dalaga papalapit sa kanya. Habang bumabagsak ang mga pulang dahon sa ibabaw ng isang libro,
Natanto ni Kim Shin, ninakaw na ni Antak ang kanyang puso. Sa kabilang banda, habang naglalakad si Antak sa lansangan, bigla siyang nakarinig ng isang daing ng sakit. May isang multo na hamarang sa kanyang daraanan, ngunit agad itong humingi ng paumanhin. Kasabay nito, nakiusap ang multo kay Antak na pumunta sa kanyang dating tirahan at bumili ng mga pagkain upang mailagay sa loob ng refrigerator. Bagamat hindi niya alam ang dahilan, pumayag pa rin si Antak. Binuksan niya ang refrigerator at nakita niyang wala itong laman. Kinuha niya ang ilang merienda mula sa kanyang backpack at inilagay doon. Pagkatapos, tinulungan niyang tiklupan ang kumot at inayos ang mga librong nakakalat. Mula sa magulong silid, naging maayos at malinis ang paligid. Samantala, matapos ang libing ng kanyang anak, isang ina ang bumalik sa kanilang bahay. Nanginginig ang kanyang kamay nang buksan ang ilaw at hinaplos ang unan kung saan minsang natulog ang kanyang anak. Ngunit wala na itong init. Sunod niyang hinipo ang mga librong iniwan nito. Nang buksan niya ang refrigerator at makita itong puno ng pagkain, hindi na niya napigilan ang kanyang mga luha. Habang nabubuhay pa ang kanyang anak, hindi niya ito lubusang naalagaan. Ngunit kahit papaano, nagawa nitong alagaan ang sarili. Sa kabilang dako, matapos matuklasan ni Kim Shin na mahal na niya si Antak, nagdesisyon siyang protektahan ang kanyang ngiti, kahit pa ang kapalit nito ay ang paglayo niya sa dalaga. Mabilis niyang pinabunot ang kanyang espada at tinulungan si Antak na bumalik sa dati niyang buhay. Nang makita niya ito, sinabi niyang iuwi na niya ito. Tinanong siya ni Antak, mahal mo ba ako? Sagot naman ng goblin, kung kinakailangan. Malakas ang pagbuhos ng ulan sa labas, at namumula ang mga mata ni Antak. Ang kanyang puso ay tila isang gamit lamang sa paningin ng goblin. Pagkarating sa bahay, nais sanang tulungan ni Antak ang sugo sa pagtatapon ng basura. Ngunit tila naguluhan ng sugo at hindi niya maintindihan kung bakit ito mabait sa kanya. Ipinaliwanag ni Kim Shin na mula ngayon, mananatili na rito si Antak. Naalala tuloy sa sugo ang naging desisyon ni Kim Shin na umalis noon. Napangiti siya nang may pang-aasar, sabay inihagis ng malayo ang basura. Dahil biglaan ang pananatili ni Antak, kinailangang ipagamit ni Kim Shin ang kanyang silid dito, habang siya naman ay nakitulog sa sugo. Natural na tumutol ang sugo, ngunit dahil sadyang mapilit si Kim Shin, napilitan itong pumayag. Kinabukasan, matapos kumain si Antak, nagtungo siya sa lababo upang hugasan ang mga plato. Ngunit paglingon niya, nakita niyang nag-aaway na naman ang dalawa. Pinaghiwalay niya ang mga ito bago tuluyang umalis papuntang paaralan. Bago umalis, iniwan niya ang kanyang numero ng telepono para sa dalawa. Ngunit nang makita nila ang mga numero sa papel, napagtanto nilang wala naman silang cellphone. Bigla nilang naramdaman ang lungkot nang parang nagmula sila sa panahon ng bato. Dahil sa kanilang sitwasyon, agad nilang inutusan si Daekwon na bumili ng cellphone para sa kanila. Nang makita ng sugo ang bagong cellphone, labis itong natuwa. Sa kabilang banda, nagkunwaring may alam si Kim Shin at sinabing tanging ang mga sugo lamang ang dapat matutong gumamit nito. Ngunit maya-maya lang, napagtanto niyang hindi rin pala niya alam kung paano ito gamitin. Sa huli, mabilis din nilang natutunan kung paano gamitin ang cellphone. Agad na gumawa ng video call si Kim Shin, direkta kay Sugo. Kinuha niya ang papel kung saan nakasulat ang numero ng telepono na iniwan ni Sunny. Gamit ang magagaspang na daliri, dahan-dahan at tila isang matandang hirap sa paggamit ng teknolohiya, tinipan ng Sugo ang numero sa screen. Matagal siyang nagpakahirap, ngunit sa wakas ay na-save din niya ito. Pagbalik ni Yuntak sa bahay, nagkunwaring hindi niya nakikita ni Kim Shin, ni hindi man lang bumati. Dahil dito, dumiretso si Yuntak sa sugo at buong sigla niya itong pinuri, malakas ang kanyang boses upang marinig ni Kim Shin. Habang masayang nag-uusap ang dalawa, hindi na mapakali si Kim Shin sa likuran. Ginamit niya ang kanyang kayamanan ng kaalaman upang makuha ang atensyon nila, ngunit kahit matapos ang kanyang seryosong pagpapakilala, tila naging invisible lamang siya. Nagpatuloy ang usapan ng dalawa na parang wala siya roon. Sa huli, hindi na nakapagpigil si Kim Shin at nagalit. Sinumbatan niya si Yuntak sa kawalan ng malasakit nito sa kanya. Ngunit bumwelta si Yuntak at sinabing siya ang tunay na walang puso. Matapos ang kanilang palitan ng salita, pareho silang natigilan. Napansin ni Kim Shin ang biglaang pagbabago ng atmosfera at nagsimula siyang mataranta. Ngunit sa halip na magtagal sa tensyon, muling nagharutan ang dalawa at masayang nagtakbuhan palabas ng silid. Sa kabila ng kasiyahang yon, hindi nila napansin ang nararamdaman ng sugo. Hawak niya ang numero ng telepono na iniwan ni Sunny, at sa kanyang isipan ay hindi maalis ang imahe nito. Subalit hindi niya magawang tawagan ito. Sa halip, nanatili siyang nakaupo hanggang sa dumilim ang paligid. Sa mga oras na yon, dumating sina Daekwa at Kim Shin habang hindi nakatingin ang sugo. Sa isang iglap, itinapat ni Kim Shin ang telepono sa tainga ng sugo, dahilan upang matakot ito ng husto at maitulak palayo ang telepono. Sandaling huminto ang sindi ng kandila. Kinuha muli ng sugo ang telepono at nagsimulang magpraktis kung paano ito gamitin. Sa isang tabi, hindi mapigilan ni Kim Shin ang matawa. Maya-maya, muling nagring ang telepono. Dali-daling nagtago ang sugo sa kanyang silid, ngunit nang sagutin niya ito, laking gulat niyang si Sunny pala ang tumatawag.
Muling nagkasundo silang magkita. Sa hapunan, tila nais agawin ni Daekwa ang pagkakataon, kaya't ginamit ng Sugo ang kanyang kapangyarihan upang burahin ang alaala ng mga ito at paalisan siya. Matapos maayos ang lahat, iniabot ng Sugo kay Sunny ang isang singsing. Habang nag-uusap sila, napuno ng kasayahan ang kanilang mga puso. Kinabukasan, nang muling makita ni Kim Shin si Yuntak, naalala niya ang kanyang sinabi noong nakaraan. Upang maibsan ang pagkailang, dinala niya ito sa isang restaurant sa Canada. Ngunit pagpasok nila, labis siyang nagulat. Isang waiter ang lumalapit sa kanila, ngunit ang kanyang nakikita ay si Yuntak sa edad na 29. Nagniningning pa rin ito, ngunit wala na siyang Kim Shin sa tabi niya. Doon niya napagtanto, natapos na ang kanyang immortalidad. Nang siya ay nawala, nanatiling normal ang buhay ni Yuntak. Dahil sa natuklasan niyang yon, lalong tumibay ang kanyang desisyon. Upang maprotektahan ang ngiti ni Yuntak, kailangan niyang tapusin ang kanyang buhay. Tahimik niyang pinagmasdan ng dalaga. Isang luha ang pamatak mula sa kanyang mata. Pagbalik mula sa restaurant, hiniling ni Kim Shin kay Yuntak na bunutin na ang kanyang espada, ngunit tumanggi ito. Natuklasan pala ni Yuntak ang tungkol sa nakaraan ni Kim Shin, na tila binura ang lahat ng tala tungkol dito. Dahil hindi niya matuklasan ang buong katotohanan, nagpasya siyang huwag munang bunutin ang espada. Binalika ni Kim Shin ang mga taong namatay dahil sa kanya. Hindi niya napigilan ang kanyang mga luha at sinabi niyang isa siyang makasalanan. Lumuluha rin si Yuntak habang pinupunasan ang kanyang mga luha. Kahit hindi niya alam kung sino si Kim Shin, mahinahon niyang sinabi rito, ikaw ang mahalaga. Hindi nagtagal, sinalubong ni Kim Shin si Yuntak mula sa paaralan. Tinanong siya nito kung bakit niya iniligtas ang kanyang ina noon. Nang malaman niyang ang kanyang ina mismo ang nakiusap sa mga Diyos upang iligtas si Yuntak, bigla itong natigilan. Nang makita ni Kim Shin ang pamumula ng mga mata ni Yuntak, inabot niya ang kanyang kamay upang haplasan ang ulo nito bilang pag-aalo. Ngunit saglit lang, sinabi ni Yuntak na hindi niya kailangang gawin yun ng may ganoong puwersa. Sa ilalim ng sikat ng araw, tila naging mas maganda ang lahat. Pag-uwi, biglang tinawag ni Yuntak si Kim Shin. Sa kaba, agad niyang sinagot ang telepono at dali-daling tumakbo palayo. Hindi pala ito dahil sa takot na bunutin ang kanyang espada. Ang totoo, hindi lang niya magawang gawin yun dahil nasa harapan niya si Yuntak. Sa wakas, dumating na ang araw na ginawa na ni Kim Shin ang kanyang desisyon. Nilapitan niya si Yuntak at sinabing bunutin na ang kanyang espada. Binuksan niya ang pinto at dinala si Yuntak sa parang ng bulaklak ng buckwheat, ang lugar kung saan sila nagsimula, at kung saan din matatapos ang lahat. Bumagsak ang niyebe mula sa langit. Sa sandaling yon, hindi pa rin alam ni Yuntak ang kapalit ng pagbunot ng espada, na ito ang magpapalayas kay Kim Shin mula sa mundong ito. Dahan-dahan niyang iniabot ang kanyang mga kamay, at unti-unting lumitaw ang espada. Pumikit ng mahigpit si Kim Shin, at sa wakas, nakalaya siya. Ngunit sa sumunod na sandali, isang hindi inaasahang bagay ang nangyari. Hindi magawang hawakan ni Yuntak ang espada. Bigla niyang naalala ang kwento ng prinsipe sa isang engkanto, ang prinsipe na isinumpa. Sa lakas ng loob, hinalikan niya si Kim Shin. Ngunit kahit na ganoon, hindi pa rin niya naalis ang espada. Sa malapit, isang grupo ng mga kabataang naglalaro ng baseball ang biglang nakagawa ng malakas na tunog. Lumipad ang bola patungo kay Yuntak. Sa kabutihang palad, may isang binatang mabilis na tumakbo upang protektahan siya. Siya ang lalaking lihim niyang hinangaan nung siya ay bata pa. Nang mapansin kung sino ito, kinusat ni Taehi ang noo ni Yuntak bilang pagbati. Hindi sinasadyang nasaksihan ni Kim Shin ang tagpong yun. Agad siyang nagselos at napatingala sa langit. Biglang dumilim ang kalangitan, bumalat ang makakapal na ulap, at kumidlat sa himpapawid. Dali-daling hinanap ni Kim Shin si Taehi. Sa isang tinginan pa lang, agad siyang nakilala nito. Noon pa man, pangarap ni Taehi na maglaro ng baseball, ngunit pilit siyang pinag-aral ng kanyang ina ng pagtugtog ng piano. Natalo si Kim Shin sa pastahan nila ni Taehi, kaya napilitan siyang tumulong upang ipaglaho ang piano, upang matupad ang pangarap ni Taehi na maging isang manlalaro ng baseball. Samantala, binuksan ni Untok ang diary ni Kim Shin at natuklasan niyang nagkaroon nito ng unang pag-ibig. Ngunit hindi niya alam na ang unang pag-ibig na isinulat doon ay siya mismo. Habang nagseselos siya, biglang tumawag si Taehi at masayang nag-uusap ang dalawa sa ibaba. Pinilit ni Kim Shin na pakalmayan ang sarili, pagkatapos ay naghanap siya ng tahimik na lugar upang ilabas ang galit niya. Pagbukas niya ng pinto, natuklasan niyang hindi pa bumabalik si Untok. Hindi siya mapakali kaya agad niyang tinawagan ito. Sinabi ni Untok na abala siya at agad na ibinaba ang tawag. Sa kagustuhang hanapin siya, pumunta si Kim Shin sa mga espiritong kilala ni Untok. Doon niya nakita si Untok na kumakanta sa entablado, at napangiti siya nang makita ito. Samantala, nalaman nilang hindi pala nahawakan ni Kaz ang espada noong huli, kaya inakala ni Untok na hindi siya ang Goblin Bride. Natakot siyang palayasin siya ni Kim Shin, kaya naisip niyang mag-ipon ng pera at lumayo. Ngunit hindi niya alam na, kahit siya man ang Goblin Bride o hindi, ay mahal na siya ni Kim Shin.
Biglang dumaan ang matinding sakit sa katawan ni Kim Shin, at muling lumitaw ang espada. Sa kalituhan, itinaas ni Untok ang kanyang kamay patungo sa espada. Sa pagkakataong ito, sa wakas ay nahawakan na niya ito. Ginamit niya ang kanyang lakas upang idiin ang espada at dahan-dahang igalaw ito habang nasasaktan. Sa isang iglap, itinulak siya ni Kim Shin, dahilan upang lumipad siya palayo. Ngunit ginamit ni Kim Shin ang kanyang mahika upang mahuli si Untok sa ere. Dahil sa matinding takot, nawala ng malay si Untok, ngunit hindi nagtagal ay nagising siya. Tinitigan siya ni Kim Shin, hindi namamalayang mahal na mahal siya ng dalaga, kahit pa nasasaktan siya. Lubos ang tuwa ni Untok dahil pinatunayan nitong siya nga ang itinadhana. Ngunit para kay Kim Shin, ito ay isang mahirap na desisyon. Dumating ang araw kung kailan dinala ni Kim Shin si Untok sa universidad para sa kanyang panayam. Matapos niyang ihatid sa bus, nagpaalam sila sa isa't isa. Ilang minuto ang lumipas, isang lalaking malas ang biglang bumagsak mula sa kanyang bisikleta, at nagdulot ito ng matinding aksidente. Ang bus ni Untok ay nadamay sa aksidente. Sa loob ng bus, may isang lalaking nalungkot dahil hindi siya pumasa sa panayam. Walang pakialam, pabirong sinabi niya na sana raw ay magkaroon na lang ng aksidente. Sa sumunod na segundo, nagkaroon nga ng aksidente. Napalibutan ng malamig na hangin ang kamatayan ng bus, at tanging iyak ng mga bata ang maririnig. Alam na ng goblin ang mangyayaring aksidenteng ito. Ang sanhi nito ay ang isang lalaking nagnakaw. Habang kamakuwi si Untok sa pamamaalam, nagsimula ng umandar ang bus. Wala nang natitirang oras si Kim Shin. Plano niyang pigilan ang magnanakaw sa pamamagitan ng paggamit ng pintuan sa espasyo, ngunit huli na siya ng isang hakbang. Wala siyang ibang magawa kundi tumakbo na lamang papunta sa lugar ng aksidente. Binili niya lahat ng medyas ng isang matandang tindero at sinabihan nitong umuwi na. Sa ganitong paraan, maiiwasan niyang matamba ang magnanakaw sa gitna ng kalsada at magdulot ng sunod-sunod na aksidente. Sa oras na yun, halos naroroon na ang magnanakaw. Nakita ni Kim Shin at agad niyang inangat ang kanyang paa, dahilan upang matamba ang lalaki. Agad na naglabas ng patalim ang magnanakaw upang takutin siya, ngunit binali ni Kim Shin ang kanyang braso. Eksaktong dumaan ang bus sa tabi ng kalsada habang nangyayari ito. Sa hindi kalayuan, may isang pangkat na mga sugo na naghahanda para sa kanilang tungkulin, ngunit hindi natuloy ang inaasahang insidente. Hindi nila maunawaan ang nangyari, ngunit isang sugo ang nakakita kay Untok. Napagtanto niyang kagagawa nito ng isang goblin. Umalis ang bus at biglang lumitaw ang anyo ng isang goblin sa kabilang bahagi ng kalsada. Makalipas ang ilang sandali, dumating si Daokwa upang isauli ang ipinintang larawan kay Kim Shin. Dahil sa kuryosidad, binuksan ito ng isang sugo. Ngunit nang makita niya ng malinaw ang nasa larawan, hindi niya maipaliwanag kung bakit biglang sumakit ang kanyang puso. Hindi niya mapigilan ang pag-agos ng kanyang luha, katulad ng naramdaman niya nung una niyang makilala si Sunny. Nang isauli ni Daokwa ang larawan, sinabi niyang ipinaalam na niya ito kay Kim Shin. Laking gulat din ni Kim Shin. Bakit ganoon ang naging reaksyon ng sugo nang makita ang larawan ng kanyang kapatid? Agad siyang nagtungo sa sugo upang magtanong, ngunit hindi rin maintindihan ng sugo kung bakit. Pakiramdam lang niya ay wala siyang anumang alaala tungkol dito. Matapos nito, nakipagkita ang sugo kay Sunny. Paglipas ng maraming araw, unti-unting lamambat ang puso ni Sunny sa kanya. Ibinunyag niya rito, ang tunay kong pangalan ay Kim Sun. Ngunit sa sandaling yon, hindi pa rin niya alam na mahigit 900 taon na ang nakalipas, ang pangalan ng kapatid ni Kim Shin ay Kim Sun. Tinanong siya ni Sunny, ano ang totoong pangalan mo? Sinubukan niyang alalahanin, ngunit hindi niya magawa. Kasabay nito, sa isang sulok, nagsimulang sumulat si Kim Shin gamit ang kanyang pulang tinta, at lumabas ang mga salitang Wangyo. Biglang sumakit ang dibdib ng sugo. Sa gabing yun, binura niya ang lahat ng alaala ni Sunny. Hindi nagtagal, habang nakakulong si Kim Shin sa silid-aklatan, lumapit sa kanya ang isang babaeng nakapula. Napag-alaman niyang ang babaeng ito ay isang Diyos. Sinabi nito kay Kim Shin na kailangan niyang hilahin agad ang espada. Kung hindi siya mamamatay, si Antak ang mawawala, dahil ang tunay na dahilan ng pagsilang ni Antak ay upang alisin ang espadang yun. Kung hindi niya ito magagawa, mawawala ng dahilan ng kanyang pag-iral. Bago pa man dinukot si Antak, ang aksidenteng naisalba ni Kim Shin ay isa palang babala. Mula ngayon, lalo pang magiging madalas at seryoso ang mga pangyayari. Sa parehong oras, hinanap ni Untok ang sugo at nagtanong tungkol sa mahiwagang espadang nasa dibdib ni Kim Shin. Ano ang mangyayari kung huhugutin ko ang espada? Ayaw ng sugo na mamatay si Kim Shin nang ganoon na lamang, kaya sinabi niya ang totoo kay Untok. Kapag nahugot ang espada, si Kim Shin ay tuluyang maglalaho. Sa loob ng skating rink, abala ang isang dalaga sa kanyang trabaho. Biglang bumagsak ang nyebe mula sa bubong, nagkadikit-dikit ang mga ski, at nagdulot ito ng pagbagsak ng buong estante sa dalaga. Samantala, ibinigay ng sugo kay Kim Shin ang listahan ng mga mamamatay, at nakasulat doon ang pangalan ni Untok. Isang oras mula ngayon, mamamatay siya dahil sa matinding lamig. Hinagilap ni Kim Shin ang lahat ng posibleng lugar kung saan maaaring nagpunta si Untok,
ngunit hindi niya ito matagpuan. Napag-alaman niyang, matapos malaman ni Untok ang katotohanan tungkol sa espada, labis itong nasaktan at nagpa siya ng umalis. Alam ni Kim Shin na nagtatrabaho si Untok sa skating rink. Ilang beses na niya itong pinuntahan upang sunduin, ngunit patuloy siyang tinatanggihan ni Untok. Habang naglalakad sa slope ng yelo, naalala ni Kim Shin ang sinabi ng Diyos, mas magiging madalas at seryoso ang mga pangyayaring ito. Alam niyang hindi pa tapos ang aksidenteng ito. Ramdam niyang patuloy na bumababa ang temperatura. Sa sahig, nanginginig na nakahiga si Untok. Sa kanyang panaginip, muling sumagi sa isip niya ang mga alaala nila ni Kim Shin, ang una nilang pagkikita sa dalampasigan, ang pagpunta nila sa Canada, ang paghugot ng espada sa Buckwheat Garden, at ang mga salitang binitawan ni Kim Shin noong gabing yun. Sa kanyang huling hininga, tinawag niya ang pangalan ni Kim Shin, na parang nagbibigay ng palatandaan. Naramdaman ni Kim Shin ang nangyayari kay Untok. Sa isang iglap, isang asul na apoy ang lumitaw at binuksan ang bakal na pinto. Agad niyang binalot si Untok ng kanyang Amerikana at mahigpit na niyakap ito, saka mabilis na dinala sa ospital. Hindi nagtagal, nagising si Untok. Tinanong siya ng doktor kung may kailangan siya. Mahinang sumagot si Untok, kailangan ko ng posporo, o mas magaan. Sa loob ng cable car, hinay pa niya ang posporo, ngunit hindi lumitaw si Kim Shin. Tumingin si Untok sa paligid ngunit walang tao. Inisip niyang hindi na darating si Kim Shin. Puno pa rin ng luha ang kanyang mga mata, ngunit bigla siyang napatawa. Napansin niyang may pamilyar na figura sa may hintuan. Huminto na ang cable car. Dumating si Kim Shin, at agad siyang sinumbatan ni Untok. Ngunit sagot ni Kim Shin, matagal na kitang hinihintay rito. Habang naglalakad sa niebe, isang malamig na hangin ang umiihip. Mula sa likuran, niyakap ni Kim Shin si Untok. Napakalamig ng panahon, ngunit mainit ang sikat ng araw. Sa pagkakataong ito, kahit palaban sa kagustuhan ng Diyos, pinili niyang lumaban ng minsan. Kinabukasan, dinala ni Untok si Kim Shin sa kanyang part-time na trabaho. Sinamahan niya ito sa tindahan ni Sunny, ngunit hindi nagkasundo ang dalawa, kaya nauwi ito sa pagtatalo. Bigla na lang nilang napagtantong tumigil na sila sa pag-aaway nang biglang magsalita ang Sugo, laking gulat ni Sunny nang marinig niyang tinawag siya sa pangalang Kim Sun. Nagulat din si Kim Shin, dahil sa kanyang nakaraang buhay, ang pangalan ng kanyang kapatid ay Kim Sun. Tinawag ni Sunny ang Sugo at tinanong kung paano niya nalaman ang kanyang pangalan. Sa sandaling yun, napagtanto ng Sugo na mula nang sabihin ni Sunny ang kanyang pangalan noon, muli niyang binura ang alaala nito. Kaya ngayon, sa alaala ni Sunny, iniisip niyang walang sino man ang nakakaalam ng kanyang pangalan. Naghanap ng palusot ang Sugo upang umalis, ngunit hinawakan siya ni Sunny. Sa sandaling yun, nakita ng Sugo ang nakaraan ni Sunny, ang itsura niya noon ay katulad ng nasa larawan ng kapatid ni Kim Shin. Bukod pa roon, magkapareho rin ang singsing na suot nila. Pag-uwi, pinag-isipan ng Sugo ang lahat, ngunit hindi pa rin niya maunawaan kung bakit nung unang beses niyang makita si Sunny, hindi niya napigilan ang pagluha. Naisip niyang kung si Sunny ay muling pagkakatawang tao ng kapatid ni Kim Shin, sino naman siya noon? Upang malaman ang katotohanan, nakipagkita siya kay Sunny at hiniling na muli niyang hawakan ang kamay nito upang makita ang kanyang nakaraan. Ngunit bago pa siya makasagot, tinanong siya ni Sunny tungkol sa kanyang tunay na pagkatao. Dahil hindi pa rin siya handang ipagtapat ang totoo, tuluyang naubos ang pasensya ni Sunny. Nagpasya siyang makipaghiwalay at ayaw na niyang makita pa ang Sugo. Ilang sandali matapos mag-usap sina Kim Shin at ang Sugo tungkol kay Sunny, sa isang mahabang pag-aalinlangan, inamin ng Sugo na nakita niya ang nakaraan ni Sunny. Ang kanyang dating itsura ay eksaktong kapareho ng nasa larawan ng kapatid ni Kim Shin. Nagseryoso si Kim Shin nang marinig yon. Idinagdag ng Sugo na ang babaeng nakita niya ay nakasuot ng puti, marangal at elegante, ngunit tinamaan ng palaso at bumagsak. Nagtanong si Kim Shin kung ano pa ang nakita ng Sugo. Sagot nito, nakita niyang nakaupo ang babae sa isang palengke at tumingin palabas upang may kausapin. May isang boses na sumagot sa kanya. Nanatiling tahimik si Kim Shin, hindi makagalaw. Ang kapatid na matagal na niyang hinahanap sa loob ng mahigit 900 taon ay nasa tabi lang pala niya. Muli niyang pinuntahan si Sunny sa kanyang tindahan. Pula ang kanyang mga mata habang naglalakad papalapit sa kanya. Mahigpit niyang niyakap ito at paulit-ulit na tinawag ang pangalan ng kanyang kapatid. Hindi naintindihan ni Sunny ang nangyayari. Akala niya, nababaliw si Kim Shin. Sinabi sa kanya ng Sugo na sa kanyang nakaraang buhay, si Kim Shin ang kanyang kapatid. Ngunit ngayon, si Sunny ay isang normal na tao na walang anumang alaala ng kanyang nakaraan at hindi naniniwala sa reinkarnasyon. Dahil dito, hindi niya matanggap ang mga sinasabi ni Kim Shin, kaya pinaalis niya ito. Kinabukasan, dinala ni Kim Shin ang lahat ng mga bagay na gusto ng kanyang kapatid noon upang ipakita kay Sunny. Ipinakita niya ang larawan ni Kim Sun at ikinwento ang buhay nito. Mahigit 900 taon na ang nakalipas, si Kim Shin ay isang mandirigmang hindi kailanman natatalo sa labanan. Dahil sa kanyang mga tagumpay, tumaas ang kanyang katayuan sa bayan, mas mataas pa kaysa sa hari. Ang unang hari ay namatay ng maaga,
kaya ang bagong hari ay pinalaki ng traidor na si Jong Hyan. Malaki ang ambisyon nito, nais niyang kontrolin ang hari at ang buong hukuman. Ngunit ang pinakamalaking hadlang sa kanyang plano ay ang kapangyarihan ni Kim Shin. Upang mapalapit ang hari sa kanya, tinuruan niyang kamuhian at kainggitan si Kim Shin. Hanggang sa tuluyan nitong utusan ng hari na ipapatay si Kim Shin. Ang hari mismo ang pumunta kay Reyna Kim Sun at pinapili ito, maging reyna pa rin o mamatay kasama ang kanyang kapatid. Bagamat isang reyna, mahal na mahal ni Kim Sun ang kanyang kapatid, kaya pinili niyang mamatay kasama ito. Matapos marinig ang kwento, nakaramdam si Sunny ng bahagyang kirot sa kanyang dibdib. Nang bumalik siya sa kanyang restaurant, mapatla ang kanyang mukha. Sinabi niya kay Yoon Tak na habang nakikinig siya sa kwento ni Kim Shin, biglang sumakit ang kanyang dibdib. Hindi nagtagal, dumating ang sugo upang isauli ang singsing. Ngunit bigla siyang nagulat nang marinig niya ang isang tinig. Nabitiwan niya ang singsing at nahulog ito sa sahig. Nang akma niya itong pulutin, nakita niyang paparating si Sunny. Agad niyang isinuot ang kanyang sombrero at nagtago sa gilid. Pinulot ni Sunny ang singsing at lumingon. Inakala ng sugo na ligtas na siya, ngunit bigla pang bumalik si Sunny at lumapit sa kanya. Sinusukat ni Sunny ang taas ng isang tao, saka bigla niyang tinanggal ang sombrero ng sugo. Sa pagkakataong ito, nalaman niya ang tunay na pagkatao ng sugo. Sa sumunod na araw, natanggap ng sugo ang listahan ng mga taong malapit ng mamatay. Sa loob ng 2 linggo, si Untok ay mahuhulog at mamamatay. Agad niyang ipinaalam ito kay Kim Shin. Naalala ni Kim Shin ang sinabi ng Diyos noon. Talaga bang kaya niyang protektahan si Untok habang buhay? Matagal niya itong pinag-isipan, at sa huli, sinabi niya kay Untok ang katotohanan. Namula ang mga mata ni Untok. Napagtanto niyang walang kahit isang insidente noon ang nagkataon lamang. Sa lahat ng trahedyang kanyang pinagdaanan, sinisi niya ang kalupitan ng mga Diyos. Ngunit sa kabila ng lahat, sinabi niyang ipagpapatuloy niya ang kanyang buhay at mananatili sa tabi ni Kim Shin. Noong araw na yon, isang babaeng multo ang lumapit kay Untok upang humingi ng tulong. Itinulak siya ng kanyang asawa mula sa itaas ng bahay, dahilan upang mahulog siya at mamatay. Nagpasya si Untok na tulungan siyang may parating ang mensahe sa kanyang malupit na asawa. Natagpuan ni Untok ang lalaking yon, at magkasama silang umakyat sa rooftop upang mag-usap. Subalit, sa gitna ng pag-uusap, hindi sinasadyang mabanggit ng lalaki ang paraan kung paano niya pinatay ang kanyang asawa. Agad nagbago ang ekspresyon sa kanyang mukha. Kasabay nito, nagbago rin ang nakatakdang oras ng kamatayan ni Untok sa talaan, at naging sa araw ding yon. Nilingon ng lalaki ang paligid at napagtantong wala ng ibang tao roon. Dahan-dahan siyang lumapit kay Untok. Nangamba siya sa panganib, kaagad niyang binuksan ng lighter at pinatay ang apoy. Biglang napaatras ang lalaki, nawala ng balanse, at gamulong pababa ng hagdanan. Sakto namang dumating si Kim Shin. Agad nilang naihatid ang lalaki sa istasyon ng pulisya, ngunit may mas malaking panganib na paparating. Nang araw ding yun, abala si Untok sa pagpupunas. Ngunit nang lumingon siya, napako siya sa kinatatayuan. Isang demonyo, nakasuot ng sinaunang kasuotan, ang lumitaw sa harapan niya. Siya ay walang iba kundi si Jong Hyan, ang taksil na pumatay kay Kim Shin mahigit 900 taon na ang nakalilipas. Bagaman narinig na niya si Kim Shin na binanggit ang pangalang Jong Hyan noon, hindi niya inakala na ito mismo ang lalaking nakatayo sa harapan niya, kaya hindi siya gaanong nagbigay ng pansin sa bagay na yon. Makalipas ang kaunting panahon, sa isang pagkakataong nag-usap sina Kim Shin at Yoon Tak, nadiskubre nilang maraming lihim si Dieko tungkol sa mga demonyo at sa mga sugo, mga lihim na hindi pa niya nasabi kanino man. Agad nilang hinanap si Dieko sa isang bar, ngunit tulad ng dati, kalmado pa rin itong humarap sa kanila, tila hindi apektado sa mga kaganapan. Dahan-dahan nitong inilapag ang baso, at si Kim Shin naman ay napigil ang makapasok. Sa huli, sinabi ni Dieko kay Kim Shin na panahon na upang magpaalam kay Yoon Tak. Pagkatapos noon, bigla siyang nagbago ng anyo, naging isang paru-paro at lumipad palayo. Kasabay nito, bumagsak si Dieko sa sahig. Noon napagtanto ni Kim Shin na ang taong kaharap nila kanina ay isang Diyos. Samantala, hinanap naman ni Jong Hyan si Yoon Tak. Ipinakilala niya ang kanyang pangalan at isiniwalat na ang sugo ay si Wang Yu sa kanyang panibagong buhay, ang dating Haring Goryo na pumatay kay Kim Shin. Labis itong ikinagulat ni Yoon Tak. Para sa kanya, ang sugo ay tila isang inosente at mabait na nilalang, kaya hindi niya akalaing siya pala ay isang dating hari na walang puso at walang awa. Kinabukasan, dahil sa pagkainip, muling pinuntahan ng sugo si Yoon Tak. Mula sa mga alaala ni na Kim Shin at Kim Sun, nagkaroon siya ng hinala. Kung hindi man siya si Jong Hyan, siya ay walang iba kundi si Wang Yu. Ngunit anuman ang kanyang nakaraan, alam niyang siya pa rin ang dating kaaway ni Kim Shin. Dahil dito, batid niyang napakahirap niyang mapalapit kay Sunny. Tahimik na nakinig si Yoon Tak, tila may iniisip na malalim. Samantala, muling nakipagtagpo ang sugo kay Sunny. Noon pa man, balak na niyang labagin ang patakaran ng mga sugo, gamitin ang isang halik upang gisingin ang mga alaala ni Sunny sa kanyang nakaraang buhay.
Sa ganitong paraan niya kinumpirma ang tunay niyang pagkatao. Hinalikan ng sugo si Sunny ng saglit. Noon, biglang bumalik ang lahat ng kanyang alaala, ang ngiti ni Kim Sun, ang pag-aalala ng kanyang kapatid, at ang matinding galit ng hari. Parang alon na ramagasa ang lahat ng kanyang nakaraan, at ang mukha ng hari ay siya ngayong nasa harapan niya bilang ang sugo. Napuno ng luha ang kanyang mga mata habang tila nawala ang laman ng kanyang isipan. Tinanong siya ng sugo kung nasa alaala ba niya ito mula sa kanyang nakaraang buhay. Napuno rin ng luha ang mga mata ng sugo habang tinanaw si Sunny. Sa wakas, napagtanto niyang siya nga talaga ang hari. Dahan-daang itinaas ni Sunny ang kanyang ulo. Pinawi ng sugo ang lahat ng kanyang masasakit na alaala, at iniwan lamang ang pinakamagagandang bahagi. Tahimik niyang sinabi kay Sunny na kalimutan siya. Bumagsak ang kanyang mga luha habang hinaplos ng sugo ang kanyang mukha, saka tahimik na lumayo. Napahawak si Sunny sa kanyang dibdib at sa huli ay tuluyang humagulgol. Kinabukasan, pinuntahan ni Kim Shin si Sunny. Biglang sinabi ni Sunny sa kanya na naalala na niya ang lahat. Kasabay nito, humingi siya ng tawad sa kanyang kapatid dahil ngayon lamang niya ito muling nakilala. Mahigpit niyang niyakap si Kim Shin. Sa wakas, bumalik na ang kanyang kapatid. Ibinahagi ni Kim Shin kay Yoon-tak ang magandang balita. Tinanong ni Yoon-tak kung paano naalala ni Sunny ang lahat, ngunit noon lang naalala ni Kim Shin na hindi pala niya ito naitanong. Unti-unting nawala ang ngiti ni Yoon-tak. Sinabi niya kay Kim Shin na minsan na niyang nakatagpo ang kaluluwa ni Jong Haeun. Biglang lumapit ang demonyo, ngunit isang kamay ang mahigpit na pumihil sa kanyang leeg. Dumating si Kim Shin upang harapin siya. Agad niyang ibinaba ang kanyang espada, ngunit hindi nito nasaktan si Jong Haeun. Noon ay isiniwalat ni Jong Haeun kay Kim Shin ang katotohanang ang sugo ay si Wang Yu. Natigilan si Kim Shin. Biglang bumalik sa kanyang isipan ang tagpo kung saan lumuluha ang sugo habang pinagmamasdan ng larawan ni Kim Sun at nakikita ang kanyang nakaraan sa puso ni Kim Shin. Noon niya nakuha ang sagot. Agad siyang nagtungo upang harapin ang sugo at dahan-daang umakyat sa hagdan. Parang bumalik ang nakaraan, tulad ng 1,000 taon na ang nakalilipas, muli niyang hinarap ang hari na winasak ang lahat. Mabibigat ngunit matitiyak ang kanyang mga hakbang. Mahigpit niyang hinawakan ang leeg ng sugo at sinabi, ang General Kim Shin ay bumibisita sa kanyang kamahalan. Isang pagtatagpong mahigit 900 taon ang lumipas. Napaluha ang sugo, sa kabila ng lahat, kahit nalaman na ni Kim Shin ang katotohanan, nag-alinlangan pa rin siyang saktan nito, sapagkat siya pa rin ang dating tapat na lingkod. Samantala, ang nakaraang buhay ni Sunny bilang si Kim Sun ay isang tinik sa lalamunan ni Jong Haeun. Noong nakaraan, ilang beses niyang sinuway ang mga utos nito sa harap ng hari, kaya mabilis siyang naging puntirya ni Jong Haeun. Sa kabutihang palad, dumating ang sugo upang pigilan siya, ngunit hindi niya ito masaktan. Ipinagtapat ng sugo kay Yoon-tak na binura niya ang lahat ng alaala ni Sunny na may kaugnayan sa kanya at hiniling kay Yoon-tak na isauli ang singsing kay Sunny. Nang puntahan ni Yoon-tak si Sunny, ibinahagi nito ang tungkol sa sugo. Noon niya napagtanto na hindi pala nabura ang kanyang mga alaala. Biglang tumunog ang wind chimes, isang senyales na dumating ang Diyos ng impyerno upang harapin ang sugo. Ibinunyag ng Diyos ang parusa sa sugo, ibabalik sa kanya ang lahat ng alaala ng kanyang nakaraang buhay. Isang matinding sakit ang bamalat sa ulo ng sugo, tila isang martilyo ang hamampas sa kanyang isipan. Biglang bumalik ang lahat ng kanyang alaala. Nang tumanda si Wang Yu, natuklasan niya ang tunay na balak ni Jong Haeun. Labis siyang nasaktan sa pagkamatay ni Kim Shin at Kim Sun. Ipininta niya ang larawan ni Kim Sun at araw-araw niyang tinitingnan ang kasuotan nito nung nabubuhay pa siya. Araw-araw siyang umiiyak at naghihinagpis. Sa huli, ininom niya ang lasong alak na dinala ni Jong Haeun. Matapos bumalik ang kanyang mga alaala, mahigpit na hinawakan ng sugo ang kanyang dibdib at napaiyak ng husto, ngunit hindi na niya mababago ang nakaraan. Samantala, habang nag-uusap sina Yoon-tak at Sunny, biglang lumitaw ang isang pamilyar na figura, si Jong Haeun. Agad siyang sumugod kay Sunny, ngunit mabilis na pumagitna si Yoon-tak upang ipagtanggol ito. Biglang nagliwanag ang tato sa leeg ni Yoon-tak, dahilan upang mapa-atras si Jong Haeun. Sa kabila nito, nawala ng malay si Yoon-tak. Pagkagising ni Yoon-tak, kaagad niyang tinawagan si Kim Shin. Agad siyang tumakbo papunta rito at mahigpit siyang niyakap. Noon niya napansin na tila naglaho na ang tato sa kanyang leeg. Ikinwento ni Yoon-tak kay Kim Shin ang nangyari kamakailan. Natanggap ng sugo ang listahan ng mga taong malapit ng mamatay, at kasama sa listahan ang pangalan ni Yoon-tak. Ang itinakdang oras ng kanyang kamatayan ay 1 linggo mula ngayon. Kahit na umabot na sa ganitong punto ang relasyon niya kay Kim Shin, nang matanggap ng sugo ang listahan, agad niya itong ipinaalam kay Kim Shin. Tinanong ng sugo si Kim Shin kung bakit, sa kabila ng kanyang malinaw na kaalaman na ang kanyang pag-usad ay haantong sa kamatayan, ay pinili pa rin niyang lumakad pasulong. Sagot ni Kim Shin, gusto ko lang matanggap ang utos na pugutan ng ulo si Park Jong Haeun. Doon nalaman na ang tunay na layunin ng unang emperador sa pagbibigay kay Kim Shin ng espada ay upang patayin si Jong Haeun. Lumingon si Kim Shin at umalis.
Bigla niyang hinawakan ang kanyang dibdib, na tila may naalala. Napagtanto niyang ang tanging bagay na maaaring pumatay kay Jong Hyan ay ang espadang nakatarak sa kanyang dibdib. Hindi nagtagal, napansin ng sugo na si Sunny ay naaalala pa rin siya. Noon ay sinubukan niyang hipnotismo si Sunny upang maalala lamang nito ang masasayang alaala at kalimutan siya. Ngunit para kay Sunny, ang panahon na kasama niya ang sugo ang pinakamaligaya sa kanyang buhay. Dahil dito, nabigo ang hipnotismo. Ibinigay ni Sunny ang singsing pabalik sa sugo at opisyal na nagpaalam sa kanya. Samantala, biglang lumapit si Kim Shin kay On-tak at sinabing nais niyang maglakbay kasama siya. Nagkaroon sila ng magagandang sandali na magkasama. Ibinigay ni Kim Shin kay On-tak ang mga naunang pangako. Ito ang unang bahagi ng kanilang kasunduan, nang bunutin ni On-tak ang kanyang espada. Sa unang pag-ulan ng nyebe sa panahon, kailangan niyang sagutin ang isang tanong. Hindi pa rin alam ni On-tak na ito na ang huling pamamaalam ni Kim Shin. Dinala ni Kim Shin si On-tak sa rooftop. Doon niya palalabasin si Jong Hyan. Binuksan ni On-tak ang isang aklat, at biglang humangin ng malakas. Kasabay nito, lumitaw ang isang halimaw sa kanyang harapan. Dahil wala na ang marka sa kanyang leeg, hindi niya ito makita. Unti-unting lumapit si Jong Hyan kay On-tak at mahigpit na sinakal ito. Hindi man lang siya nakapanlaban. Sa kritikal na sandali, hinipan niya ang apoy sa isang lighter, at isang bugso ng asul na liwanag ang lumabas. Napaatras si Jong Hyan. Eksakto namang dumating si Kim Shin. Biglang sinaksak ni On-tak ang kanyang sarili gamit ang espada, ngunit mabilis na hinugot ito ni Kim Shin bago siya mapahamak. Napagtanto ni On-tak ang plano ni Jong Hyan, nais nitong pumasok sa kanyang katawan at gamitin ang kanyang kamay upang bunutin ang espadang nakatarak sa dibdib ni Kim Shin, upang mapatay siya. Nais sanang pigilan ni On-tak ang halimaw, ngunit huli na. Nakapasok na ito sa kanyang katawan. Lumapit si On-tak kay Kim Shin at dahan-daang itinaas ang kanyang kamay. Sa mismong sandaling yon, isang pamilyar na tinig ang umalingaw-ngaw. Dumating ang sugo, ginamit niya ang kanyang kapangyarihan upang itulak si Jong Hyan palabas ng katawan ni On-tak. Nawala ng malay si On-tak, ngunit hindi pa rin nais ni Kim Shin na matapos ang lahat. Mahigpit niyang hinawakan ang kamay ni On-tak, at dahan-daang binunot ang espadang nakatarak sa kanyang dibdib. Sa sandaling yon, tuluyan ang nabura si Jong Hyan. Bumalik na sa normal ang lahat, ngunit si Kim Shin, handa nang tanggapin ang kanyang kamatayan. Nangingilid ang luha sa mata ng sugo. Tumingin si Kim Shin sa kanya at sinabing, sa wakas, namatay rin ako sa larangan ng labanan. Naglaho ang espada. Agad na yamakap si On-tak kay Kim Shin, pakiramdam niya ay parang gumuho ang kanyang mundo. Tahimik siyang umiyak. Hinaplos ni Kim Shin ang kanyang mukha at sinabing, ang makilala ka ay gantimpala ng aking buhay. Lumuluhang sinabi ni On-tak na mahal niya si Kim Shin. Ngumiti si Kim Shin, may luhang dumadaloy sa kanyang mata, at sinabing, mahal din kita. Kasabay nito, ipinikit niya ang kanyang mga mata. Unti-unting naglaho ang kanyang katawan, naging maliliit na bituin na kumalat sa hangin. Isang matinding kidlat ang gumuhit sa langit. Lahat ng nakakaalala kay Kim Shin ay natigilan sa pagkalito. Mabilis na nabura ang lahat ng alaala tungkol kay Kim Shin, kasama na ang diary ni On-tak. Biglang may naisip si On-tak. Agad niyang kinuha ang kanyang diary at dali-daling isinulat ang pangalan ni Kim Shin bago tuluyang mabura ang kanyang alaala. Mahigpit niyang niyakap ang diary at humagulgol. Napakalaki ng lungsod na ito, ngunit wala na si Kim Shin. Isang paru-paro ang dahan-daang lumipad paitaas. Dito nagtapos ang parusa ni Kim Shin, habang buhay siyang maglalakbay sa kawalan hanggang sa tuluyan niyang makalimutan ang lahat. Sa isang iglap, lumipas ang 9 na taon. Naging matagumpay na manunulat ng script si On-tak. Isang gabing umuulan ng malakas, nakahiga siya sa kama nang biglang bumalik ang sakit sa kanyang puso. Hindi niya alam kung bakit, pero sa tuwing umuulan, nakakaramdam siya ng matinding lungkot at kusang lumuluha. Sa kanyang diary, nakita niya ang sinunog na bahagi, ngunit hindi niya maintindihan kung bakit bigla siyang nakaramdam ng matinding sakit. Hinawakan niya ang pendant sa kanyang leeg, pero kahit anong pilit niya, hindi niya maalala kung kailan niya yun sinusuot. Samantala, sa mundo ng kawalan, walang tigil na naglalakad si Kim Shin, hindi alam kung saan patutungo. Paulit-ulit siyang natutamba at bumabangon, ngunit palagi niyang mahigpit na hawak ang isang piraso ng papel. Ito ang kasunduan nila ni On-tak. Sa unang pag-ulan ng nyebe ng panahon, kailangang sagutin ni Kim Shin si On-tak. Biglang hamangin ng malakas at natangay ang papel mula sa kanyang kamay. Agad siyang tumayo at buong lakas na hinabol ito. Sa parehong sandali, sa mundo ng mga tao, dumating ang unang pag-ulan ng nyebe. Hawak ni On-tak ang isang cake habang nakatulala. Iniisip niya kung ano ang nakalimutan niyang bagay na nagdulot ng matinding kirot sa kanyang puso. Bigla niyang naramdaman ng luha sa sulok ng kanyang mata. Kaarawan niya ngayon. Walang bumati sa kanya ng maligayang kaarawan. Naalala niyang ang huling beses na ipinagdiwang niya ang kanyang kaarawan ay kasama ang kanyang ina. Ngunit may isang tao, di lang basta tao, kundi isang taong matagal na niyang hinahanap ang dahilan ng kanyang sakit sa puso sa loob ng 9 na taon. Napuno ng luha ang kanyang mga mata.
Ngunit kahit anong pilit niyang alalahanin, hindi niya maalala. Sa gitna ng kanyang lungkot, habang buhat ang cake, may isang figura ang lumitaw sa kanyang harapan. Dahan-dahan niyang ibinaling ang kanyang ulo. Walang iba kundi si Kim Shin, bumalik siya. Ito ang kanilang muling pagkikita matapos ang 9 na taong pagkakahiwalay. Tumingin si Antak sa taong nakatayo sa harap niya, ngunit inilingon niya ang kanyang ulo palayo. Nakalimutan niya si Kim Shin. Nangingilid ang luha sa mga mata ni Kim Shin. Matagal siyang naghintay para sa sandaling ito. Lumapit siya at niyakap si Antak ng mahigpit. Hindi niya alam kung bakit, ngunit biglang sumakit ang puso ni Antak. Damaloy ang kanyang luha, ngunit hindi niya maalala kung sino ang lalaking ito, kaya humingi siya ng pasensya at umalis. Pinuntahan ni Kim Shin si Daokwa, ngunit nakalimutan na rin siya nito. Pinuntahan niya si Sunny, ngunit nang makita siya nito, naglaho siya sa isang iglap. Pagkatapos, dinalaw niya ang sugo. Nagkaharap silang dalawa at nagtagpo ang kanilang mga mata. Hindi na rin naalala ng sugo ang kanyang nakaraan, ngunit bago umalis si Kim Shin, bigla itong nagsalita. Napagtanto niyang hindi tuluyang naglaho si Kim Shin. Matapos mawala si Kim Shin sa mundo, lamambat ng bahagya ang puso ng dalawang Diyos. Naramdaman nilang masyadong malungkot ang kwento ni na Kim Shin at Yoon Tak, kaya may isang kailangang makaalala sa kanilang pagmamahalan. Nang magsara ang isang pinto, nagbukas naman ang isa. Muling nakita ng sugo si Kim Shin sa kanyang harapan, at sa pagkakataong ito, natanggap na niya ang kapatawaran ni Kim Shin. Nagpatuloy sila sa kanilang buhay nang magkasama muli. Kinabukasan, nagkamali si Yoon Tak habang nagtatrabaho. Bagamat taglamig, isinulat niya sa kanyang manuscript na bumaba sa 22 degree ang temperatura. Pinuna siya ng kanyang leader at agad siyang humingi ng paumanhin. Ngunit bago pa siya makapagsalita ng tuluyan, isang staff member ang nagbalita na ang temperatura sa labas ay talagang bumaba sa 22 degree. Lumabas siya upang tingnan ito, at sa kanyang harapan, ang araw ay nagniningning habang namumulaklak ang mga puno ng peach blossoms. Nakatayo si Kim Shin sa ilalim ng puno, nakatingin sa kanya. Sa isang kafe, muling humiling si Yoon Tak sa pamamagitan ng paghipan ng kandila, at agad na lumitaw si Kim Shin. Napuno ng luha ang mga mata ni Yoon Tak, ngunit hindi pa rin niya batid na siya ang tumawag kay Kim Shin. Muling nag-cruise ang kanilang landas, at sa bawat pagkakataon, dahan-daang bumabalik ang mga alaala. Muling pinuntahan ni Kim Shin si Daokwa upang ipaliwanag ang kanyang tunay na pagkatao. Kahit na nakalimutan na siya nito, ang pananabik at diwa ng kanyang buong pamilya ay nanatili, dahilan upang muling maging pinakamataas na pinuno si Kim Shin sa kumpanya. Habang nasa silid-aklatan, muling nagtagpo sina Kim Shin at Yoon Tak. Habang naglalakad sa lansangan, tinanong ni Yoon Tak kung ano ang trabaho niya. Itinuro ni Kim Shin ang isang mataas na gusali sa di kalayuan at sinabing siya ang may pinakamataas na posisyon doon. Hindi ito pinaniwalaan ni Yoon Tak, kaya upang patunayan ang kanyang sinabi, kinuha ni Kim Shin ang mga dokumento nito at sa loob ng maikling panahon, matagumpay na napirmahan ni Yoon Tak ang isang mahalagang kontrata. Nang tanungin niya ang pangalan ni Kim Shin, sinabi ng sekretarya na ito ay si Ju Shin Jae, isang palayaw na hindi niya alam na pagmamay-ari ni Kim Shin. Makalipas ang ilang araw, nakatanggap si Yoon Tak ng isang liham mula sa Canada. Ito ay isinulat niya bago siya mawala ng alaala, isang liham para sa kanyang ina. Sa liham, binanggit niya ang isang lalaki na tila napakalapit sa kanya. Napaisip si Yoon Tak na maaaring konektado ito sa kanyang mga nawawalang alaala. Matapos magpaalam sa trabaho, agad siyang sumakay ng eroplano patungong Canada. Sa hotel ni Kim Shin, ipinaalam ng receptionist na ang liham na yun ay dapat na ipadala 10 taon na ang nakalipas, ngunit kamakailan lamang ito natuklasan sa loob ng isang lumang mailbox. Habang naglalakad sa lansangan, isang babae ang biglang tumawag kay Yoon Tak. Napukaw ang kanyang interes nang sabihin ng babae na siya mismo ang gumawa ng kwintas na suot niya. Sinabi rin itong isang lalaki ang nagpagawa ng kwintas na yun 10 taon na ang nakalipas. Labis na nagulat si Yoon Tak at napagtanto niyang tila nakapunta na nga siya sa lugar na yun noon. Samantala, inihahanda na ni Kim Shin ang sarili upang hanapin si Yoon Tak, ngunit bago pa siya makaalis, nakita niyang nakatayo ito sa kanyang harapan. Inakala ni Yoon Tak na sinusundan siya ni Kim Shin, kaya naman nagkaroon sila ng pagkakataong magpaliwanag. Nang makita niyang papunta si Yoon Tak sa isang puntod, agad niya itong pinigilan. Naglakad sila sa isang makitid na daan, at sa gitna ng kanilang pag-uusap, muling inalala ni Kim Shin ang kanyang unang pag-ibig. Hindi napigilan ni Yoon Tak ang kaunting pagseselos, hindi niya alam na ang kwentong yun ay patungkol sa kanya. Pagbalik sa hotel, inalala ni Yoon Tak ang sinabi ng babae tungkol sa isang lalaking nagpagawa ng kwintas 10 taon na ang nakalipas. Naisip din niya ang pangalang Kim Shin na nakasulat sa kanyang diary. Magkapareho kaya sila? Pinag-isipan niya ito ngunit hindi niya matiyak ang sagot. Tumungo siya sa bintana at nakita si Kim Shin na nakaupo sa ibaba. Siya kaya ang lalaking yun? Bumaba si Yoon Tak at diretsyong tinanong si Kim Shin kung nagkita na ba sila noon. Bahagyang naguluhan si Kim Shin ngunit tumayo at ngumiti. Sa halip na sumagot, tinanong niya si Yoon Tak kung gusto ba siya nito. Hindi ito itinanggi ni Yoon Tak,
kaya naman masayang natawa si Kim Shin. Dinala siya ni Kim Shin sa isang restaurant na nagbebenta ng steak, isang lugar na paborito ni Yoon-tak 10 taon na ang nakalipas. Habang nasa telepono si Yoon-tak, tinawag niya si Kim Shin upang sabay silang kumain. Biglang bumalik sa alaala ni Kim Shin ang isang tagpo mula sa nakaraan. 10 taon na ang lumipas, nakita niya ang kanyang sarili sa hinaharap, siya mismo ang lalaking kumakain kasama si Yoon-tak. Napuno ng tuwa ang kanyang puso. Habang kumakain, tinanong ni Yoon-tak kung dinala ba ni Kim Shin ang kanyang unang pag-ibig sa restaurant na yon. Tumango si Kim Shin, dahilan upang magselos si Yoon-tak. Napansin ito ni Kim Shin, kaya tinanong niya kung maaari ba silang magkita ulit kinabukasan. Sinabi ni Yoon-tak na uuwi na siya kinabukasan. Sumagot si Kim Shin na ihahatid niya ito pauwi. Masayang itinago ni Yoon-tak ang kanyang mukha sa likod ng menu at bumalik sa hotel na puno ng kasiyahan. Habang nagbabasa ng magazine, biglang napansin ni Yoon-tak ang isang larawan ng isang puntod. Naalala niya kung paano siya pinigilan ni Kim Shin na pumunta roon. Agad siyang nagtungo sa sementeryo at sa kanyang pagdating, nakita niya ang larawang nakaukit sa lapida, si Kim Shin. Dahan-daang bumagsak ang mga tuyong dahon mula sa mga puno. Inabot ni Yoon-tak ang isang dahon at pinagmamasdan ito ng tahimik. Bigla, parang alon na bumalik sa kanya ang lahat ng kanyang alaala. Muli niyang nasilayan ang kanyang masasayang sandali kasama si Kim Shin. Hindi na niya napigilan ang kanyang damdamin, lumuluha siyang tumakbo ng mabilis, tila isang batang nawala ng magulang. Pagbalik sa bahay, puno ng imahe ni Kim Shin ang kanyang isipan. Sa kanyang desperasyon, nadaanan niya ang isang tindahan kung saan may nakasinding kandila sa harapan. Hinipan niya ito habang umiiyak at tinawag ang pangalan ni Kim Shin. Sa isang iglap, lumitaw si Kim Shin, mahigpit siyang niyakap, at dahan-daang hinalikan sa labi. Tumigil sa pag-iyak si Yoon-tak. Sa madilim na lansangan, walang ibang tao, tanging ang kanilang dalawang pusong nag-aalab. Samantala, sa kabilang panig, tinitingnan ni Sunny ang mga footage mula sa security camera. Sa kanyang gulat, nakita niya ang imahe ng sugo. Naalala niya ang sandaling dumaan siya sa harapan nito noon. Pinanood siya ng sugo habang umiiyak. Noong araw ding yun, nasa isang kafe ang sugo nang biglang pumasok si Sunny. Nang makita siya ng sugo, hindi nito naiwasang mapuno ng luha ang kanyang mga mata. Naupo si Sunny sa harapan niya at tinanong kung paano siya nito nakilala. Sinabi ng sugo na yun ang kanilang unang pagkikita. Ngunit hindi ito pinaniwalaan ni Sunny. Nagtanong siya kung bakit umiyak ito nang dumaan siya dati. Sagot ng sugo, nakita niyang kamukhang-kamukha ni Sunny ang isang taong mahalaga sa kanya. Tinanong ni Sunny ang pangalan nito, at sa pagkakataong ito, hindi na umiwas ang sugo. Sinabi niyang ang pangalan niya ay Wong Yu. Matapos ang kanilang pag-uusap, tumayo si Sunny upang umalis. Ngunit nang makalabas siya ng kafe, hindi niya napigilan ang kanyang luha. Sa wakas, napagtanto niyang pareho sila ng sugo, hindi kailanman nabura ang kanilang mga alaala. Noong gabing nawala si Kim Shin, nakita ni Sunny ang isang batang nakaupo sa gitna ng ulan. Inuwi niya ito sa kanyang tindahan, ngunit hindi niya alam na sa sandaling yun, ang batang yun ay sinapian ng isang Diyos. Dapat sanang burahin ng Diyos ang kanyang alaala, ngunit matapang siyang humarap at sinabing hindi ito makatarungan. Sinabi niya na buhay niya yun, at siya ang dapat na may kontrol nito, kaya hindi binura ang kanyang alaala. Sa isang restaurant, namangha siya sa kanyang kapatid. Ngunit nang siya'y lumingon, wala na ito at biglang bumagsak ang kanyang mga luha. Maging nang dumaan siya sa harapan ng sugo, hindi niya napigil ang umiyak. Nakita niyang umiiyak ang sugo at tila nagtataka siya sa dahilan. Ngunit nang siya'y tumalikod, para siyang naging sugo na hindi kayang pigilan ang sariling luha. Pagkauwi ni Yoon-tak, naglakad silang magkasama ni Kim Shin sa kalsada. Biglang tumigil si Kim Shin at seryosong tumingin kay Yoon-tak. Sa gitna ng pagbagsak ng mga bulaklak ng peach mula sa langit, nanatili siyang nakatayo sa kanyang kinatatayuan, lumuha sa tuwa, at tumango bilang pagsang-ayon. Nang makabalik ang sugo sa kanyang tahanan, nalaman niyang naibalik na ni Yoon-tak ang kanyang mga alaala. Napangiti siya habang pinagmamasdan nito. Masaya siya para sa dalawa, ngunit nang makapasok siya sa kanyang silid, agad siyang nabahala. Alam niyang sa edad na 29, darating ang Diyos ng kamatayan upang kunin si Yoon-tak. Kung hindi man siya ang kukuha, may ibang sugo na darating para kunin ang kanyang kaluluwa. Sa kamay ng sugo, lumitaw ang listahan ng mga kaluluwang dapat nang kunin. Sa listahang ito, isang grupo ng mga batang nasa edad 7 hanggang 8 ang nakasulat. Dumaan si Yoon-tak, kumaway sa sugo, at saka umalis. Ngunit pag-alis niya, nawala ang listahang hawak ng sugo. Naguluhan siya at biglang naalala si Yoon-tak na kakadaan lamang. Nangingilid ang kanyang luha habang mahigpit na hinawakan ng listahan, sapagkat alam niyang dumating na ang itinakdang kapalaran ni Yoon-tak. Samantala, sa bahay ni Kim Shin, inayos niya ang mga bulaklak at inihanda ang alak. Isang sorpresa ang kanyang inihahanda para sa kanyang nobya. Pinayuhan niya si Yoon-tak na mag-ingat sa pagmamaneho. Ngunit sa isang iglap, isang truck ang bumaba sa matarik na kalsada, bumilis ang takbo nito, at sa harapan ay isang grupo ng mga bata.
Kung hindi ito mapipigilan, tiyak na malalagay sa panganib ang mga bata. Walang oras upang magdalawang isip, agad niyang ipinaharang ang kanyang sasakyan sa daraanan ng truck. Natatakot siya, ngunit mas nanaig ang kanyang pagnanais na mailigtas ang mga bata. Sa huling sandali, ginamit ni Antak ang nalalabi niyang lakas upang alalahanin ang mukha ni Kim Shin at ibulong ang kanyang huling mga salita. Pagkatapos noon, tuluyan siyang nahulog sa walang hanggang tulog. Mula sa itaas, nasaksihan ng sugo ang kanyang sakripisyo. Sa unang pagkakataon, umiyak siya para sa isang yumao. Tahimik na nakatayo si Antak sa gilid ng kalsada, pinagmamasdan ang mga batang ligtas at masaya. Isang ngiti ang kanyang iniwan bago siya tuluyang lumisan. Binuksan ng sugo ang pinto ng kabilang buhay at dumating si Kim Shin. Dahan-dahan siyang lumapit kay Antak. Nagkatitigan sila, puno ng lungkot ang kanilang mga mata. Labis ang hinagpis ni Kim Shin, hindi niya kayang iwan ang minamahal. Mahigpit niyang niyakap si Antak habang patuloy na bumabagsak ang kanyang luha. Ang matatag na goblin ay ngayon ay umiiyak na parang isang bata. Dinala ng sugo ang tsaa na magpapabura sa mga alaala ng buhay na ito. Ngunit umiling si Antak at tumangging inumin ito. Tahimik na tumango ang sugo, luhaan. Hinaplos ni Antak ang mukha ni Kim Shin at ipinangakong babalik siya sa lalong madaling panahon. Pagkatapos, tumalikod siya at nagpaalam. Nang tuluyang magsara ang pinto, hindi na napigilan ni Kim Shin ang kanyang emosyon. Napaupo siya sa lupa at humagulgol. Isinulat niya ang pangalan ni Antak sa isang papel, dinala ito sa lugar kung saan sila unang nagkita, at sinunog ito. Ang abo ay hinayaan niyang tangayin ng hangin bilang pagpapala at pagpapalam kay Antak. Simula noon, walang tigil ang pagbuhos ng ulan. Makalipas ang ilang taon, natanggap ng sugo ang kanyang huling listahan. Ang kanyang pagpaparusa ay natapos na. Ngunit nang buksan niya ang sobra, bigla siyang napaluha nang makita ang pangalang nakasulat, si Sunny. Sa pagbukas ng pinto, pumasok si Sunny sa silid. Ito ang una nilang muling pagkikita matapos ang 30 taong paghihiwalay. Isinuot ng sugo ang singsing sa kanyang daliri. Bago sila tuluyang umalis, nakita ni Sunny ang kanyang kapatid sa labas ng bintana. Masaya siyang tumawa, dumating na ang sandali ng kanilang pamamaalam. Sa ilalim ng mapagmahal na tingin ni Kim Shin, magkahawak kamay ang sugo at si Sunny habang tinatahak ang pintuan ng kabilang buhay. Muli, nag-iisa si Kim Shin sa bukirin ng buckwheat. Sa pagkakataong ito, tulad ng dati, naiwan siyang nag-iisa sa mundo ng mga tao. Hindi niya alam kung gaano siya katagal naglakad, at kung ilang daang taon siya muling maghihintay para sa reincarnation ng kanyang minamahal, kanyang kapatid, at kanyang kaibigan. Hanggang sa bigla siyang tumigil. Sa di kalayuan, nakita niya ang panibagong buhay ng kanyang kapatid at ng sugo. Masaya at payapa ang dalawa. Ngumiti siya sa kanilang kaligayahan. Sa isang araw matapos lumipas ang marami pang taon, nakaupo si Kim Shin sa tabi ng isang puntod, tahimik na nagbabasa ng libro. Sa kanyang likuran, isang pamilyar na tinig ang biglang narinig. Bamaling siya at nakita ang panibagong buhay ni Antak. Muling nagtagpo ang kanilang landas. Dahil hindi ininom ni Antak ang tsaa na nagbubura ng mga alaala, mayroon pa rin siyang natitirang alaala sa kanyang puso tungkol kay Kim Shin. Maganda ang panahon, puno ng pag-asa. Naway matagpuan din natin ang init at liwanag sa mundong ito. At dito nagtatapos ang Korean drama na pinamagatang Goblin. Maraming salamat po sa panunood at patuloy na suporta sa Nilagang Mani. Hanggang sa muli. Kung nagustuhan mo ang aral sa istorya na to, huwag kalimutang mag-subscribe sa channel at pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga susunod nating uploads.